Miss? Hindi naman sa nakikialam ako, no? Pero sa tono ng boses mo, parang malungkot ka eh. Kung kailangan mo lang ng kaibigan, ng makakausap, nandito lang ako, sister. Ay, thank you talaga, brother. God bless. What is she doing here? Akala ko ma-finish na. Listen, I'm just being nice to Cindy because she's sick. She has cancer. Kahit magkaaway kami ng Cindy niyo, bata-bata pa niya para magkaroon ng malubhang sakit. Oh, edi paano yun? Wala mo ng celebration yung pagiging official niya ni Junho. Hindi ko pa naman nabibigay sa kanya ang matamis kong oo. Alam ko sobrang unfortunate yung nangyari kay Cindy, pero hindi ibig sabihin, kailangan itigil din yung pag-iikot ng mundo niyo. I need to talk to you. Can we do this like sometime later? Because Cindy has some lab tests in the hospital and she requested me to accompany her for moral support. Thank you talagang ganda-ganda dito. Alam mo, totoo niyan, brother. Maganda. Romantic. Sinabi ko nga sa sarili ko na babalik ako dito kapag kasama ko na yung mahal ko sa buhay. Para sabay namin ma-experience. Hindi ko ba napapansin si Kuya? Parang sobrang saya. Di kayo nag-a-addict? Alam ko na. Para naman may pakinabang ka. Ganito, gusto ko mag-imbestiga ka. Makichika ka. Alamin mo kung ano yung sikreto ng Kuya, ha? You know, if it weren't for you, I would have broken down already. Are you gonna be alright? I'll be okay. I can take it from here. What's wrong? Iwan mo na ako. Hinihintay ka na ni Gia. It's okay. I'll stay. But Gia's waiting for you. Sorry that I failed to come home for dinner. So what were you trying to tell me earlier? I wanted to tell you that I know that you are going through a lot of things now, and I know that you are carrying a heavy load, but maybe now it's the perfect time for me to say, Shaija, Mahija Gia. Sumulpot pa lang si Clarissa. Tapos tanong siya ng tanong kung bakit ang happy-happy mo raw lately. Don't worry, Ma'am Shi. Nagawa na namin ng paraan. Paano? Gumawa kami ng kwento. Anong kwento yon? So, ang ibig mo sabihin, ang dahilan ng pagka-good vibes ng Kuya ay si Dodo? No. Dahil nakikipagbalikan daw yung ex ni Tita Jo na si Andrew. May sakit po daw kayo? Totoo po ba yun? Alam mo naman si Mommy, ang lakas-lakas, di ba? The world can't give me anything I can't handle. Thank you po sa pagpunta po dito. Sana po palagi po natin itong gawin. Mommy will always be here. I'm so scared. This can't be the end. I'm too young to die. I don't wanna die. I can't die. If you need anything, don't hesitate to call me. Thank you, Junho. Thank you. Bye. Ingat ka. Day. May papakilala ako sa'yo. Sino? Charang! Sila ang private nurse mo. Para di ka ma-half guard. Dalawa talaga? Oo, bakit? Nadadamihan ka? Ars, I don't need many nurses. Many nurses? Dalawa lang yan. Kung ako nga, nagkakatonsillitis sa 6, right? Okay, fine. Sige na, hintayin niyo na lang kami sa kwarto. Okay, ma'am. Thank you. Ano ba? I already have Junho. Hindi mo ba napapansin? Sobrang maalaga siya sa akin ngayon. Fairness dyan sa ex mo, no? Diba? Asikasong-asikaso ka. Alam mo, sa totoo lang, takot at mahina ako. Pero si Junho talaga yung nagpapalakas ng loob ko eh. He makes me want to fight this sickness. Siya lang talaga maaasahan ko sa mundo. And of course, you, Carrie, my best friend. Naman. Maasahan din talaga kita. O sige na.
never mo talaga ako iniwan in my darkest moments. Of course. But what I'm getting at is, sa dinami-dami nang nangyari, di ba ang dami kong nagawa kay Junho? He's the last person in the world that I would expect that would help me like this. Alam mo, parang napapansin ko, mas magiging close kami ngayon kaysa nung kami pa dati. Alam mo, nga no? Yung sakit mo pala parang blessing in disguise na rin, no? Ilan pala kailangan para makuha mo ulit si Junho? Kaso parang wala rin namang kwenta. Makukuha mo nga siya. Eh, kaso matitigok ka naman. Okay. Oh, shucks! Tanga-tanga ko. Hindi ko dapat sinabi yun. Sorry. Sige na. Good night. Magpapahinga na ako. No, wait. Dali. Assist ni Ma'am Cindy niyo sa kwarto. Sige po, ma'am. Kukuhanan na rin po namin siya ng blood pressure. Sige na, good. Hindi na, okay na. No. Pa-assist ka. Bayad na yan ng 1 taon. Nung galing kami ng Tagaytay, ang bumulaga sa amin at sumalubong sa amin, yung bad news naman. Naapektuhan ba ng pagkakasakit ni Cindy yung pakikitungo niyo ni Junho sa isa't isa? Medyo. Siyempre, kasi lagi sila magkasama ni Cindy. Sasamahan niya sa ospital para mag-check up, tapos aalagaan naman niya sa bahay. Siyempre, pag uwi naman niya dito, matutulog na siya kasi pagod na siya. Nagsiselos ka ba na halos wala ng panahon sa'yo si Junho? Well, nalulungkot din ako sa sitwasyon namin. Pagbalik namin dito sa Maynila, plano ko na nga sabihin sa kanya na this is it, ibibigay ko na ang matamis kong oo. Pero siyempre, nagkasakit si Cindy. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo, Gia. Yung kahit na gusto mo yung isang tao, hindi mo pa rin magawang unahin yung sarili mo. Yung kahit na anong mangyari, yung kahit gusto mo na, hindi mo pa rin magawang iuna yung sarili mo, kapakanan pa rin ang ibang iniisip mo. Okay ka lang, Tita Aida. Parang ang lalim naman ng hugot mo. Huwag mo na ako alalahanin, Gia. Malalampasan ko rin to. Ano ba? Mga asunsyon kaya tayo. Pero, isang bagay lang ang nasisiguro ko sa'yo. Napakaswerte ni Junho dahil minahal mo siya. Dahil napakabuti ng puso mo. Will you stop fidgeting? Nahihilo na ako sa'yo. Car, sino ba naman kasing hindi kakabahan? Pinatawag ako ni Doc to come here and she can't even tell me over the phone. I don't know why. O, kontak mo na si Junho. Yung pa nga he's out of reach. Cars, paano kung hindi ko kayanin? What if it's more bad news? Doc! Kung ano mang bad news sasabihin mo, huwag mo nang ituloy yan. Bakit, Doc? Ikaw ba ang Diyos? Ikaw ba nagbigay buhay sa kaibigan ko, Doc? Hindi! Alam mo, marami kang alam. Wala kang alam. Gusto ko mabuhay ang kaibigan ko. Kailangan na buhay si Cindy! Mrs., suminahon kayo. Hindi bad news ang dala ko. May good news ako para kay Mrs. Kim. Good news? Anong good news? Tell me, Doc. I have reviewed all of your lab tests. The tumor that we spotted is not as severe as we initially thought it would be. Pwede siyang ma-excise through surgical operation. You'd be glad to know wala kang cancer, Mrs. Kim. It's benign. You're going to be fine. Thank you, Doc. Wala akong cancer. Hindi ba ako mamamatay? Hindi ka pa mamamatay. Then move over! Because Cindy Kim is here to stay. Oh my God! Cheers! Ano, Sins? Gusto mo i-demanda natin yung doktor tsaka yung buong hospital na yun? Dahil mali yung diagnosis nila sa'yo. Nakakaloka. Na-stress tayo yung lahat. Peke naman pala yung cancer mo. Cars, wag na dahil ayoko na ng negativity. Basta,
Masaya ako that na-extend ang life ko. Di ba masaya tayo doon? Can you imagine? Nagpa-draft pa ako ng last will and testament ko. Bakit? Bakit? Day, wala ka naman pera, wala ka naman properties, at saka isa pa, border lang kita dito, nang libre. Nye, ba't ka nangingialam? Gusto ko eh. Kikiuso eh. Oo nga. Ay, sino tinatawagan mo? Si Junho, and I'm gonna tell him that I'm cancer-free. I'm sure matutuwa yun. Mother! Sinong matutuwa? Si Junho o si Gia? Ano ibig mong sabihin? Hindi ka nag-iisip eh. Kinain na ng kanser-kanseran yung utak mo eh. Eh di ba, ikaw nagsabi sa akin na mula nung nalaman ni Junho na may cancer ka, inaalagaan ka. Di ba? Attentive. O eh, pakiramdam ko nga, konti na lang maaagaw mo na siya kay Gia. So, kung malaman niya na cancer-free ka, anong dahilan niya para balikan ka dito? O di ba balik siya kay Gia, yun ang gusto mo mangyari? So, anong gagawin natin? Mama, thank you so much sa pagiging host country ninyo. Nag-enjoy po ako. Lahat kami nag-enjoy. Hindi ba nag-enjoy tayo? Mabuti naman. Ang papa nga pala nasaan? Ay, pinatawag sa munisipyo. Sayang at di makakabalik agad eh. Tita, kapag po kayo yung bumisita sa amin, wag po kayo mag-alala, itutour namin kayo. Talaga? Kasi magugustuhan niyo po yun dun sa amin. Maganda po doon. Puno ng traffic at ingay, usok, tapos mahal ang bilihin, tapos madaming tambay sa labas, tapos... Clarissa. Halika na, tama na ang pagiging nega. Halika na. Pasensya na po kayo. Yeah? Pengi naman hug and kiss. Baka kasi last time na natin itong magkita eh. Pengi mo na akong load. Load lang, bibigyan kita ng bagong cellphone. Pag-aaralin kita. Bibili kita ng motor. Bigisan kita. Akin ka lang. Ano ba? Kuripot yan. Hindi. Kuripot yan. Sa akin ka lang. Mama, excuse me. Pasensya na po kayo, ha? Kuripot yan. Bihira naman to. Ano kayo? Nakakaya na kayo. Nakakaya na kayo. Ano ba? Sa dami-dami ng mamanahin niyo sa akin, yung pang nagpapauto sa lalaki. Una, lo, pagkatapos yan. Sana naman magkaayos na kayo ni Aida. Para sa susunod na bakasyon mo dito, maipakilala mo na siya sa amin ng formal. Pagdadasal natin yan na sagutin na niya ako. Mukhang tinamaan talaga anak ko ah. Oo, ma. Siya ang babaeng pakakasalan ko. Masayang-masaya po ako na nakilala ko kayo. Naku, hindi na po ako nagtataka kung bakit mabait si Dodong. Mababait po kayo. Sayang nga kailangan niyo nang umalis eh. Gusto ko pa namin ba kilala ng lubusan? Ay, ko sila. Mama. Bye-bye. Ito para kay Papa. Thank you ho talaga. Tayo na. Ayusin niyo na. Magbabay na kayo. Ano ba? Muna na kami, ha? Yung mga bag, dalhin niyo na. Ako lang si Papa. Ha? Halika na. Okay, sige, tara. Oh, Cindy. Gia, nakita mo ba si Junho? Kakaalis lang niya, nagkasalisi kayo eh. Pinuntahan ka niya kay Carrie. Dapat kasi magkikita kami nung nagpa-check up ako but he didn't show up. Kaya nag-worry ako. Madami siyang inasikaso kasi. May problema ba? Wala naman. I'm gonna go. Thank you. Okay ka lang? Gusto mo pahatid kita? Hindi na. I'll be fine. Thank you. Cindy? Diyos ko!
Uy! Cindy! Cindy? 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 Diyos ko naman, Cindy, kumising ka nga. Baka isipin nila na dito ka pa na Teggy Belson dahil sa akin. Ako may kagagawan. Cindy? Cindy? Okay ka lang? Okay ka lang? Ano nangyari? Hinimatay ka. Diyos ko, ano ba yun, Cindy? Tatawagan ko si Junho, ha? Dadalhin ka na namin sa ospital. Ay, huwag mo gagawin yun. Ayokong dalhin niya ako doon. Bakit naman? Ayokong malaman niya na lumalala na yung sakit ko. Ano lumalala? Hindi ko maintindihan. Di ba umiinom ka naman ng mga gamot? Gia, hindi na kinakaya ng gamot eh. Nagde-deteriorate na talaga yung body ko. Diyos ko naman, Cindy. Sorry naman. Alam ko hindi tayo close dati, pero hindi ko naman ginustong mangyari to sa'yo. Meron ba akong magagawa? Kahit ano, sabihin mo sa akin. Gia, kakapalan ko na yung mukha ko Pero meron kasi akong isang request sa'yo. Kahit ano, Cindy, sabihin mo lang. Babayaan mo na ako maging masaya. Paubaya mo na sa akin si Junho. Parang awa mo na sa akin na lang siya. Teka lang, Hana, choppy ka. Teka lang, parang nabigla naman at ako dun sa hinihingi mo sa akin. All I'm asking for is for you to have mercy on a dying woman. Gia, kaya ba ng konsensya mo na hindi ibigay sa akin yung dying wish ko? Teka lang, ha. Sabi mo kanina na malala yung lagay mo, pero hindi ko alam na namamatay ka na. Parang ang bilis naman ng pangyayari. Hindi natin alam kung gaano pa ako katagal sa mundong to. I don't wanna die lonely or miserable. Kaya si Junho na lang yung kaligayahan ko. Cindy, parang hindi ko yata kayang ibigay yung gusto mo. Parang... Cindy? Diyos ko, ka lang. Diyos ko, huwag naman ganyan. Baka maging haunted house yung bahay ko kung dito ka pa makemerut. Cindy, relax. Okay. Pag-iisipan ko, ha? Pag-iisipan ko. Pag-iisipan ko yung gusto mo. Yeah. That's all I needed to hear. Salamat. Salamat at binigyan mo ko ng hope. Ipagpe-pray ko na lang na sana ibigay mo rin sana sa akin yung hinihiling ko. There you are, Cindy. I went to Clarice's house to look for you. Yeah, Gia already told me. Is everything all right? Actually, I was just about to leave. Excuse me. Goodbye. What happened? What's going on, Cindy? My head really hurts. Hindi ko na kinakaya yung sakit. Mommy! Anak! Mommy, are you alright? What's wrong with her, Tito Junho? Masama lang yung pakiramdam ng mami mo. She doesn't look well. Anak, I'll be okay.
Once na nakarest si Mommy, okay na ako, okay? Mami, magstay ka muna po dito. Aalagaan ka po namin ni Tito Juno. Tito Juno, can you stay here? But I don't want to cause any trouble na eh. Don't go home anymore. You should just stay here for the night. Pa, stay with your mom, okay? Let us help Cindy settle in. Anyway, just call me if you need anything, okay? Yes. But, are you sure it's okay for me to stay over? Because I don't want to cause any trouble between you and Gia. It's okay, don't worry. I'm sure Gia will understand. Thank you. Hello? Cars, guess what? I'm totally back inside Junho's house. Tinuod ka? O, lantawa na. May na lang, namati ka na ako. Mabuti ginawa mo yung suggestion ko. Kasi yung mga lalaki, ganyan sila. They love playing God. They like being the hero all the time. Kaya, yan, magsakit-sakitan ka. Hanggat ginagawa mo yan, mapapaikot mo si Junho sa kamay mo. So, sandali-dali lang naman utuin ni Junho. Onting iyak at drama ko lang, sobrang concern na niya sa akin. Pero alam mo, ibang iswapan niyang si Gia na yan eh. Bakit? Di kaya ng acting mo yun? Hindi ko kasi alam kung anong tumatakbo sa isip niya eh. But she said she'll think about it. O paano ba yan? Kung nakabakod yung Gia na yan dyan, ayaw bumitiw, paano mo maaagaw yung ex mo? Relax. Kilala ko si Gia. She has a good heart. At yun din mismo ang pinaka-weakness niya. Kaya hindi magtatagal, makukumbinsi ko din siya na gawin ang gusto ko. Oh, mag-tsaka muna. Ikaw naman, bakit wala kang pasabing pupunta ka dito? Ayan tuloy. Hindi mo na naabot ang gising ang Tita Josie mo. Ang dami kong iniisip kaya tuloy nawala sa isip ko na sabihin na pupunta na ako. Hulaan ko. May problema na naman kayo ni Juno. Hindi naman. Madami lang akong iniisip talaga. Ako rin eh. Dami din akong pinagdadaanan ngayon. Ganon? Tulad na? Kilala mo naman si Dodong, di ba? Oo, anong si Dodong? Gusto siyang Tita Josie, di ba? Ang problema, hindi lang naman si Tita Josie. Siyempre, ako din, type na type ko siya. Gusto namin ang isa't isa. Palihim nga siya nanliligaw sa akin eh. Pero ang problema, hindi ko naman siya masagot. Kasi ayoko masaktan ng kuya. Dun tayo sa palihim, patay. Siguro kung sinabi mo kay Tita Josie dati pa lang, syempre magagalit yun, pero matatanggap din niya eventually. Pero ngayon, dahil naglihim ka, dyan tayo patay. Pakiramdam ko nga, ang sama kong tao. Sige na nga. Babastidin ko na lang si Dodong para hindi na lang kami mag-away ng kuya.
huwag mo naman sakripisyo yun ng kaligayahan mo. Kung talagang nagmamahalan kayo, why not? Diba? Paglaban mo yun. Pero, kailangan mag-come clean kayo kay Tita Josie. Sasabihin mo lahat. Ay, wag na nga. Pasensya ka na, ha? Na-discarrel yung usapan natin. Pero tama na tungkol sa akin. O ikaw, ano naman ang pinagdadaanan mo? Hindi, wala to. Kaya ko na itong mag-isa. Sigurado ka? Maliit na bagay lang. Alam nyo, mahal na mahal ko si Aida eh. Pero, si brother naman baka magalit sa akin. Tulungan niyo naman ako eh. Kasi gusto ko makasama si Aida. Pero ayoko naman magalit si Jose sa akin. Anong gagawin ko? Alam mo, brother, nakaka-relate ako sa'yo. Ganyan talaga problema natin mga pogi. Alam mo yung pinapormahan kong babae? Kontrang-kontra sa akin ng parents nun. Ayaw na ayaw sa akin, kaya relate ako sa'yo. Ikaw? Pogi! Oo. Wala. Panggulo! Yan na yun! Patipatot panggulo na to. Yung dalawang maayos kayo, nakakaloko na kayo, ha? Pero brother, masyado ka namang seryoso eh. Oo. Mas mabuti pa, idaan mo na lang yung sa inom para matanggal yung problema ko. Wala namang mangyayari kung iiwasan ko yung problema, di ba? Tulungan niyo naman ako. Anong gagawin ko kay Aida? Nag-iisip nga ako. Huwag ka na mag-isip. Ito na lang, brother. Ito ang pinakamabisang solusyon. Itanan mo si Tita E. Tumira kayo sa malayo, tapos magpalamig muna kayo. Kilala ko yan si Tita Jo. Balang araw, matatanggap din kayo niya. Di ba? Pwede. Di ba? Pwede. Hindi, parang napaka-unfair naman kay Aida, no? Diba? Lalayo siya dito sa lugar ninyo. Sa inyo, sa kapugian ninyo. Pagpapalit niya sa akin. Ako, parang mali naman nata yun. Unfair yun eh. Napakabait na tao talaga nitong Dodong, no? Totoo yan. Oh, para kay Dodong. Inom na lang. Oh. Suporta kay Dodong. Para kay Dodong. Teka. Mamadali ka ba? Namiss na kitang kakwentuhan eh. Hindi naman. O hindi talaga? Hindi ka nagmamadali, ah. O sige, dito ka muna. Alis na ako sandali. Bibili ako ng beer sa labas. 1 round tayo, dalawa. Sige, one for the road. O yan, dali lang. Sige. Tatanggal na ako ng sapatos kung gano'n. Hello? Hello? Sino to? Sino to? Ikaw tumatawag sa telepono? Sino to? Wow. Sige, ito. Hello? Baka mali lang yung dial ko. Sorry, Okay lang. Teka lang. Parang pamilyar yung boses mo. Kuya, nalulungkot at nalulumbay ka ba? Bakit parang malungkot ata ang boses mo? Hindi. Okay lang. Salamat. Baka mabala kita eh. Huwag ka nang mahiya. Alam mo kasi dati may nakausap na ako na tinuro niya sa akin, kapag kausap mo isang taong di mo kilala, parang mas nag-open up ka. Kaya sige na, ilabas mo na yan. Ano bang pinagdadaanan mo? Ganun ba? Kasi hindi ako marunong open up sa hindi ko kilala eh. Okay, sige. Bye. Teka, sandali. Ano kasi meron akong mahal. Pero hindi namin pwedeng pagmalaki eh. Kailangan itago namin eh. Alam mo, kung mahal mo talaga ang isang tao, dapat ipinagsisigawan mo yan, pinagmamalaki mo, pinapakita mo, hindi yung tahimik ka lang. Kaya kung mahal mo talaga siya, kuya, paglaban mo yan at ipakita at paramdam mo sa kanya. Di ba? Alam mo, maraming salamat at nakinig ka. Sorry sa abala
Walang anuman yan. Kaya mo yan, fighting. Alam mo, napansin ko lang ha, parang napakagaling mong tao eh. Parang kahit anong pagsubok dumating sa'yo, parang kayang-kaya mo isolve eh. Sana nga. Maraming salamat ha at nakinig ka sa akin. Bye. Iya, pasensya ka na ha. Pasensya ka na, natagalan ako. May nag-away kasi sa barangay. Oh, O syempre, negosyoso ko, no? Grabe naman. May usap ka ba? May tao ba dito kanina? Hindi, may tumawag lang sa telepono pero wrong number. Okay. 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 Para sa amin ito. Yes. Para sa inyo din ni Junho. Sana maging okay na ang lahat sa inyong dalawa at tuloy-tuloy na ang pagsasama niyo. Cheers! Amen. Budbud si brother ah. Siguro ito na yung tamang timing para sabihin ko sa kanya ang totoo. Brother! Basta na. Busy ka ba? Pwede pa kita makausap? Brother, meron sana akong gusto ipagtapat sa'yo. Naman, I promise, magiging the best jowa rin ako ever. It's almost dinner, so I'll just give Cindy her meds and we can eat together. It's okay. You can eat dinner without me. Is everything okay? Yes. I just need some time alone. Mga walang hiya! Mga manluloko! Kuya! Kuya, buksan mo to. Mag-usap tayo. Tita Jo! Kuya! I diagnose LQ. It seems like Gia is avoiding me. I don't know why she seems so upset. Are you hanging, sir? Hang? Ang slow mo kasi. You cannot see the problem. Tatampo si Ma'am Gia. She's jealous. All you're doing is Ma'am Cindy here, Ma'am Cindy there, Ma'am Cindy everywhere. How about Miss Gia? I feel so scared and alone, Junho. I have no more family. What am I gonna do if I get so weak? Who's gonna take care of me? Teleserye ng buhay ko. Teleserye yung walang happy ending. Teleserye hindi magkakatuloy ng bidang babae at ang kanyang leading man. Sabi ko na ba, ikaw yung nakita ko eh. Ano ginagawa mo dito? Ba't umiinom ka mag-isa? So, this is the reason why you've been avoiding me, huh? I promise you, di ka iiwan.